good morning, good morning. At araw na naman po ng Monday. Welcome sa ating pong segment ng Rise and Shine dito sa Good Morning Kuya. Live po tayong napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Start your day right, start your week right. Huwag po nating makalimutan sa lahat ang magtagubilin, manalangin at tayo po ay humingi ng gabay sa ating mga paggawa. Saan man panig ng daigdig kayo naroroon, mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. At ngayong araw po na ito, makakasama naman natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI, Angeles, Pampanga Chapter. At naroon po ang ating mga kapatid at ang ating mga representative para po tayo tulong-tulong na muli na umabot at tumuwang sa ating pong mga kapwa-tao. Alamin natin mula sa ating mga kasama po doon sa Angeles City, Pampanga, naroon po si Brother Daddy Roque. Brother Daddy, good morning sa inyo dyan sa Angeles, Maya Payabak, Kekongan, Rise and Shine. Good morning Kuya! Mula po dito sa Kutud Elementary School, Angeles City, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon na kami po'y makabahagi sa programang Rise and Shine. Kuya, may pagbati po dito ang mga kapatid sa Kutud, Angeles City. Rise and Shine! Pag-ibig! Maraming salamat, Brother Daddy Roque. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI na nariyan ngayon, salamat po sa patuloy niyong pakikipagkaisa na tayo ay maging maliit na kasangkapan. Ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Sa lahat po sa inyo, pagbati po sa inyo ng pag-ibig at kapayapaan at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Babalikan ko po kay mamaya para alamin naman natin kung sino sa ating mga kababayan dyan sa Angeles City ang atin po namang sama-samang aabutin. Tayo po ay patuloy na magpahayag ng karangalan ng Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. At sa inyo pong lahat, keep on shining and keep on caring. Babalik po tayo dyan. Pero bago ang lahat, narito muna po dun sa mga mahilig na kumain ng mga Thai food. Isang pagkain pong paborito ng mga taga-Thailand ang ating lulutuin ngayong umaga. Paano bang niluluto ang Pad Thai? Panoorin niyo po dito sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Angkol, ano ba ang recipe natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay isang Thai dish that is tantalizingly tasty dahil matitikman natin dito ang 5 flavors. Oh, so ano ba yung 5 flavors na yan? Yung salty, spicy, sweet, sour, and nutty. Wow! Excited na ako, Angkol. Ano ba yung recipe na yan? Ito ay ang national dish ng Thailand. Wow! Sawadee ka! Ito ay ang Pad Thai or Pad Thai Masarap yan, Angkol. Tok Tong. Tara, magluto na ta. Let's cook it right. Ingredients: 120 grams rice noodles, 500 ml water, 4 tablespoons cooking oil, 3 pieces minced garlic cloves, 1 large finely sliced onion, 2 tablespoons minced dried shrimp, 1 tin sprouts, 50 grams chopped garlic chives, 1 tablespoon of crushed peanut, half tablespoons dried chili flakes, 1 lime wedge sliced. For the sauce, 50 grams tamarind, 1/4 cup hot water, 2 tablespoons fish sauce, 3 tablespoons brown sugar, 1 tablespoon oyster sauce, 3 tablespoons water, half tablespoon sriracha sauce. Ibabad
ang noodles sa tubig for 1 hour. While waiting, gawin naman natin ang tamarind paste. Sa isang mixing bowl ay maglagay ng 50 grams of tamarind at hot water. Haluin at saka i-strain. Sunod naman ang sauce. Sa isang mixing bowl ay ilagay ang tamarind paste, fish sauce, brown sugar, oyster sauce, water, at sriracha. Saka haluing mabuti. Sa mainit na kawali na may mainit na mantika, over medium heat, ay isaute ang minced garlic hanggang sa mag-golden brown. Isunod naman ang sliced onion hanggang sa mag-translucent. Idagdag ang minced dried shrimp, lutuin hanggang sa lumabas ang bango nito. Saka isunod ang pickled relish. Iset into high heat. Saka ilunod ang drained noodles. Then ang pad thai sauce. I-toast lang ito for 2 minutes or hanggang sa maluto ang noodles. Kung di pa luto ang noodles at medyo tumuyo na ang sauce, ay magdagdag lang ng kaunting tubig. Kapag luto na ang noodles, ay igilid lang sa kawali, saka lagyan ng kaunting oil at ilagay ang 2 large eggs, saka i-scrambled lang ito. Lutuin for 30 seconds ang itlog, saka ihalo sa noodles. Hinaan ang apoy, saka idagdag ang bean sprouts, chopped garlic chives, at crushed peanuts, saka haluin. Ayan, luto na ang pad thai. Yes, at mga kasambahay, dahan-dahan lang po sa pagkain ng pad thai dahil mataas po ang sodium level nito. Kaya kung gusto niyo ng unique na lasa, pad thai is the best choice. So anong lasa, Uncle? Masarap. Tsaka, tingin pa lang, makalimutan niyo na si Junjun. Tingin nga. Pero sino si Junjun? Oh, tingnan, makalimutan na si Junjun. Tara, kain tayo. Huwag nating kakalimutan na bago kumain, manalangin. Pamilyar ba kayo doon sa tinatawag po na sea cucumber? Ito po ang tinatawag din na cleaners of the ocean. Pero paano ba nila ito nagagawa? Panoorin niyo po sa ating Wonders of Creation. Ang karagatan ay nahaharap ngayon sa isang environmental catastrophe. Dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng polusyon na dulot ng mga basura, tila isang malaking problema sa ating mundo ngayon ang paglilinis at pangangalaga sa ating karagatan. Pero alam mo ba na mayroong nilalang sa ilalim ng karagatan na ang ginagawa ay maging tagapaglinis o ocean cleaner? Ito ang tinatawag na sea cucumber. Dahil ka-resemblance o kahawig nito ang isang pipino o cucumber fruit. Ang sea cucumber ay isang hayop na kabilang sa animal group na Echinoderm at may scientific name na Holothuridia. Karamihan sa mga echinoderms ay may visible spines, ngunit ang spines ng sea cucumber are tiny ossicles embedded sa kanilang balat. Tulad ng ibang echinoderms, ang sea cucumber ay may water vascular system at 2 feet. Ang water vascular system nito ay naglalaman ng body fluid sa halip na seawater. Makikita ang mga sea cucumber sa mga karagatan sa buong mundo. Naninirahan sila sa iba't ibang uri ng habitats tulad ng coral reefs, sandy seafloors at rocky reefs. Pahaba ang hugis nito na karaniwan ay 3 to 12 inches ang sukat at may small tentacle-like 2 feet na ginagamit for locomotion and feeding.
Gamit ang kanilang 2 feet na nakapalibot sa kanilang bibig, kinakain nila ang mga algae, aquatic invertebrates, waste particles, plankton na palutang-lutang sa water column, at mga small food items sa seafloor. Maliban sa nilinis nito ang ating seabed, napakahalaga din ng role ng sea cucumber sa pag-recycle ng mga nutrients at pag-maintain ng health ng ating marine ecosystem. Isang katangi-tanging abilidad din ng mga sea cucumbers ay ang kakayahan nilang mag-regenerate ng kanilang body parts, maging ang kanilang mga internal organs tulad ng intestines at respiratory system. Edible o nakakain din ang ilan sa mga species ng sea cucumbers. Sa katunayan, malaki ang demand nito sa Asian countries tulad ng China dahil sa masarap at masustansya ito. At kung presyo ang pag-uusapan, kadalasan nagkakahalaga ito ng 1,000 to 4,000 pesos bawat kilo ng dried sea cucumber. Ngunit may mga klase din naman na nagkakahalaga hanggang $3,000 o 150,000 pesos. Pinaniniwalaan din na ilan sa mga species ng sea cucumber ay may medicinal benefits na ginagamit sa traditional medicines dahil sa potensyal nito bilang anti-inflammatory at anti-cancer. Tunay nga maituturing na isa sa mga wonders of creation ng sea cucumber. Nilikha ng Diyos upang gumanap ng isang napakahalagang tungkulin. Maaaring sa ating paningin ay hindi kaaya-aya ang itsura, ngunit ito'y may napakahalagang bahagi sa atin. Ika nga nila, don't judge the book by its cover. The truest test of beauty, wisdom, and wonders of creation. Alam niyo po ba na malaking benepisyo ang ating maaaring makuha sa ating pag-stretching? Yung ating mga katawan ay higit na makikinabang kung inuugali po natin yung mag-stretching araw-araw. Pero ano-ano ba ang mga benepisyo na ating makukuha mula dito? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Sakit ng binti ko. Alam ba ninyo na ang pagsakit ng binti ay isang indikasyon na maaaring mayroon kang sakit sa puso? Ito ay isang sintomas ng peripheral arterial disease o PAD at hindi ito dapat baliwalain dahil isa itong palatandaan na maaari kang makaranas ng heart attack. Ang PAD ay ang akumulasyon ng plaque o taba at kolesterol sa mga ugat na karaniwang nangyayari sa binti at braso. Dahil dito, hindi maayos ang daloy ng dugo, kaya hindi nadadalhan ng oxygen at iba pang nutrients na kailangan ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga unang sintomas ng PAD ay ang pulikat at ang pagsakit ng mga binti at puwet kahit na nagpapahinga. Maaaring makaramdam ng pagsakit ng paa, lalo na tuwing gabi kapag nakahiga. Maaari ding makaramdam ng panlalamig ang paa, makikita din ang pamumula o pagbabago sa kulay ng balat. Maaari din na magkaroon ng sugat sa paa na hindi gumagaling. Kapag lumala ito, maaaring magkaroon ng gangrene kung saan namamatay ang tissues dahil sa kawalan ng daloy ng dugo. Kapag may PAD ang isang tao, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng sakit sa puso at makaranas ng heart attack at stroke. Ang PAD ay hindi agad gumagaling, pero maaaring maiwasan ang paglala nito sa pamamagitan ng pagbawas sa pagkain ng mamantika na pagkain at ang pag-eehersisyo tulad ng paglalakad at simpleng stretching. Now you know! Isa pong magandang ugali na dapat nating mataglay ay ang pagiging mapagpakumbaba. Ano-ano ba ang mga bagay na maaari nating gawin upang manatili tayong mapagpakumbaba? Panoorin niyo po sa ating You Can Do It. Humility ay galing sa Latin word na humilitas, which means groundedness. Ang pagiging humble o sa Tagalog ay mapagpakumbaba ay isang magandang katangian ng isang tao.
Ang pagpapakita ng mababang loob ay isang kasanayan na maaaring ma-practice at magamit sa lahat ng bagay. Bagamat ang iba ay natural na sa kanila ang pagiging mapagpakumbaba, may iba naman din na nagsusumikap para ito ay magawa. Kaya ito ang ilang mga tips kung paano maging mapagpakumbaba. Self-awareness. Maging aware sa sarili, alamin kung saan ka malakas at mahina. Magpaturo tayo kung hindi natin alam ang gagawin. Listen actively. Laging makinig sa iyong mga kasama. Bigyan mo ng atensyon ang kanilang mga sinasabi at maging understanding sa kanilang perspective o opinyon. Avoid arrogance. Huwag maging mapagmataas, lalo na sa mga bagay na ikaw ang gumawa. Hayaan mo ang ibang tao ang pumuna sa iyo at tanggapin mo ito na may mababang loob. Serve others. Maging matulungin tayo sa lahat. Ito ay nagpapakita ng magandang ugali na maaari rin makapagturo sa iba na ito ay gawin din. Practice gratitude. Maging mapagpasalamat sa lahat. Lagi natin ito gawin dahil ang lahat ng bagay na nagagawa natin, kung hindi man ang tao ang tumutulong sa atin, may Diyos naman na gumagabay at tumutulong. Masarap mamuhay nang mayroon tayong inuugaling maganda. Ang maging mapagpakumbaba ay nakakatulong para magkaroon tayo ng magandang pakikisama sa lahat ng tao. You can do it! At sa pagkakataong ito, balikan na po natin ang ating mga kapatid sa MCGI dyan sa Angeles City, Pampanga. At atin namang sama-samang alamin sino po ang ating aabutin doon sa pagtutulong-tulong ng members ng Church of God International upang tayo po'y maging maliit na kasangkapang ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating pong mga kapwa-tao. Walang pinipili, walang pagtatangi, anuman ang inyong lahi, kulay, wika o relihiyon. Kung kami po sa MCGI ay mayroong maaaring magawa na kabutihan sa inyo, maaaring maitulong sa inyo, kami po naman ay nakahanda na sa tulong ng atawan po ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapan upang kayo po ay maabot. Naroon po ang ating representative, si Brother MJ Mendoza. Alamin natin dyan sa Angeles City, sino po ang atin ngayong tutulungan? Brother MJ, good morning once again. Rise and shine. Opo, good morning po kuya at rise and shine sa ating mga kapatid at mga kasambahay. So ngayong araw po na ito ay nandito tayo sa Kutud Elementary School sa Angeles City, Pampanga, na kung saan tayo po ay tumugon sa pangangailangan ng kanilang eskwelahan. At makikita po natin dito na namigay po tayo ng mga pintura na gagamitin po nila sa kanilang mga bubungan at mga office supplies din po na magagamit po ng kanilang mga guro. At mapalad po tayo dahil makakapanayan po natin sa araw na ito ang isa sa mga guro po ng Kutud Elementary School, si Sir Sian. Good morning po, Sir Sian. Good morning po. Ayan po, bati po tayo sa ating mga kasambahay. Magandang buhay at mabuting tao po. Maraming salamat po sa ating Diyos Ama sa umagang to. Magandang buhay sa mga kasambahay natin. Kami po dito sa Kutud Elementary School ay natutuwa dahil po kami ay isa sa mga napili niyo muli na bigyan ng mga kagamitan nito. Sir, bigyan niyo naman po kami ng kahit konting idea tungkol sa eskwelahan po ninyo. Opo. Ang paaralan na Kutud Elementary School ay nag-umpisa noong 1960s po. Meron lamang itong napakaliit na populasyon at mga guro. No? Ang populasyon namin ay nasa 100 lamang na mga mag-aaral at merong walong guro na nagtuturo. Ngunit sa kalooban po ng ating Panginoon, napakabait po niya. Sa ngayon po, ngayong year na to, school year na to, ay nagkaroon kami ng 850 enrollment of pupils. At ngayon po ay may 26 teachers na po tayo na nagtuturo sa ating mga mag-aaral. Wow. So, sir, nabanggit niyo po dahil lumalaki po ang eskwelahan, dumadaming mga estudyante. So, ibig sabihin po, lumalaki rin yung pangangailangan. Opo, totoo po yan. So, ngayon po na nag-grant po yung inyong request ng mga pintura at mga office supplies, paano naman po ito makakatulong sa inyo bilang mga guro at sa ating mga estudyante? Una-una sa lahat, maraming salamat po ulit sa programa ng MCGI Cares na naibahagi nyo sa amin ng mga pintura at office supplies.
Isa po kasi sa layunin ng DepEd ang pagkakaroon ng safe space learning sa ating mga mag-aaral. At isa po ito na sa mga pintura po na naipamigay niyo sa amin, gagamitin po namin ito upang mas lalo pang maging maayos, malinis tignan at kaaya-aya ang aming bawat classroom building. Sa pagkakataong ito, kapag nangyari po iyon, mas lalong maiinganyo po ang ating mga mag-aaral sa pagpasok. At sa mga office supply naman po na naipamahagi niyo sa amin, kaming mga guro, gagamitin po namin ito upang magkaroon kami ng gamit sa loob ng classroom na panggawa ng instructional materials kung saan po ang mga ito ay mas lalong makatutulong sa pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga mag-aaral. Ayun, maraming salamat po sa Diyos. Nakakatuwa naman pong marinig ang ganong mga bagay. Opo, at saka hindi lang naman po ito yung unang pagkakataon na tumulong po ang MCGI sa amin. May siguro 3 taon na po na tumutulong sa Cotod Elementary School ang programa ninyong MCGI Cares. Noong nakaraang taon po ay napamahagi ninyo sa amin ang maraming school supplies po, no? Like notebook, ballpen, coloring materials, and pencil. At tapos po, naipamahagi naman namin ito sa mga 100 indigent pupils namin na talagang nangangailangan dahil po walang pambili halos ng mga materials ang mga parents nila. Alam naman po natin na galing tayo sa pandemya dati, kaya po ang iba nagre-recover pa lang po. Kaya po sa naibigay ninyong tulong sa amin na mga school supplies last year, isa pong napakalaking bagay. At nagkaroon po ng pag-asa muli ang mga mag-aaral namin na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Ay, okay. Maraming salamat po sa Panginoon, sir. At kagaya nga po na lagi sinasabi ni Kuya, it's our pleasure para po makatulong sa kapwa. At maraming salamat din po sa Panginoon sa pagkakataong binigay niyo po sa amin para makagawa po ng kabutihan sa kapwa. Ayan. So ayan po Kuya, mula po dito sa Cotod Elementary School, Angeles City, Pampanga, sabay-sabay po namin kayong gustong batiin ng MCGI Cares, MCGI Shines, to God be the glory! Pag-ibig! Woo! Maraming salamat, Brother MJ Mendoza, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid dyan sa MCGI, Angeles City, Pampanga Chapter, at sa lahat po na ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-tao. Inuulit po namin, ang MCGI po ay nakabukas kung ano man po ang higit namin pang maitutulong. Kung sa tulong at awa ng Diyos ay mayroon po kaming munting magagawa. Kami naman po ay nakahanda. Ano man po ang inyong lahi, wika, relihiyon, hindi po natin pinag-uusapan. Kung hindi man namin kayo kasama sa pananampalataya o sa amin pong pagsasama-sama, kami po ay ibig na makarating sa inyo sa isang maliit na paraan ay maging kasangkapan na kami po naman ay makatulong sa inyo kung ano man po ang aming magagawa, inyo pong mapagdamutan. Nariyan rin po ang yung ating umiikot na Mobile Dental and Optical Clinic. At iyan po ay sa Luzon, Visayas, Mindanao. Available po yan. Nag-i-station po yan sa iba't ibang mga lugar. Kung yan po'y makita ninyo, libreng serbisyo po yan na hatid sa inyo ng MCGI. Maaari po kayong lumapit sa kanila at tayo po naman ay nakahanda na makapaglingkod sa inyo. Serbisyong dental at optical po ang daladala ng ating pong Mobile Dental and Optical Clinic. At sa kasalukuyan po, yan ay patuloy na bumabiyahe sa iba't ibang mga dako ng ating pong bansa. At ulitin po namin, yan po ay libre naman para po sa inyong lahat. At maraming salamat, Brother MJ Mendoza, at sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Angeles City, Pampanga. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At the same time, ay meron din po tayong MCGI ito pong ating digital clinic hotline. Maaari po nyo matawagan. Libre lang naman po yan kung may problema kayo sa kalusugan. Tayo po naman ay mayroong mga doktor dyan na maaaring makapagbigay payo sa inyo kung meron po kayong ibig na maikonsulta. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga ginagawang mga medical missions sa iba't ibang dako ng ating pong bansa. At hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi
maging sa ibayong dagat, sa iba't ibang mga embahada, dun sa ating mga kababayan mga OFW. Tayo po ay nakakarating din po dyan. At kasabay po nito yung ating mga ginagawang free store, yung ating pong mga feeding programs, at iba pa pong mga charity works. Nariyan rin po yung ating Home for the Elderly, yung ating pong Home for the minors, yung mga for the abandoned children. At sa tulong at awa po ng Panginoon ay atin namang ipinagsisilbi sa ating mga kapwa-tao. Maging ang ating pong scholarship program ng La Verdad Christian College, yan po ay meron tayo po dyan sa Caloocan at sa Pampanga. At yan po ay libre po yung inyo pong magiging pag-aaral. Diyan sa Caloocan po ay ng mga kolehiyo po ang nariyan. Full scholars po naman yung mga nandyan sa atin pong La Verdad Christian College Caloocan. At libre na ang uniforme, yung pong inyong mga libro, may kaunting meal allowance pa rin po para naman makapagpatuloy yung ating mga kapwa-tao ng kanilang mga pag-aaral. Mga may kakayahan po na sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral pero kulang sa resources. Ibig sabihin, may kapasidad sila na dun sa kanilang kakayahan na makapag-aral ay meron, pero yung mapag-aral sila ay kapos naman. At yan po ang atin namang pinagsisilbihan. At ulitin po namin, regardless kung ano po ang inyong religious affiliation, political affiliation, kung kayo po ay qualified din para dyan po sa atin pong scholarship program na isinasagawa, yan po ay bukas para po sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kasabay po ng iba-iba pa po nating mga gampanin, ngayon po ay tuloy-tuloy na nating naisasagawang muli yung atin pong mass bloodletting. Meron tayong quarterly na worldwide mass bloodletting na ginagawa sa iba't ibang panig po ng mundo, kung saan naroon po ang MCGI chapter ay mayroon po tayong regular na, dahil medyo lumuwag na po kasi nung nakaraang nagkaroon ng kasagsagan po ng pandemya, medyo nalimitahan po yung ating mga paggalaw. Pero sa kasalukuyan, yan po ay patuloy na po nating naisasagawa sa iba't ibang panig ng mundo. At ando doon po naman ang ating mga kapatid sa MCGI upang makipag-participate na makapag-donate ng dugo. At yan po ay meron tayong schedule ngayong buwan na ito ng Oktubre. Dito po sa pagpasok ng Oktubre, meron tayong muling nakaschedule para sa ating regular quarterly na mass bloodletting worldwide. At ganun din po sa iba-iba pang mga kaparaanan, kami po naman ay makakapagsilbi pa ng higit sa inyo, sa ating mga kapwa-tao. Kasama po ang mga kapatid natin sa MCGI sa iba't ibang panig ng daigdig na nakikipagkaisa. Kami po naman ay nakahanda na maging maliit na kasangkapan ng Panginoon para sa inyo. At sa pagkakataong ito, tunghayan muna natin ang isang kwento naman ng isa pong overseas Filipino worker na nagsimulang maki-sideline lamang sa talyer ng kanyang kaibigan. Pero ngayon po, meron ng kanyang sariling auto repair shop. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Edmar Quintos from Dasmariñas City, 40 years old. Nagtrabaho po ako dati sa Saudi na almost 2 years. Then umuwi ako sa Pilipinas. Nagbiyahe po ako ng halos 6 na taon sa pagbabiyahe sa van. Nung tumigil po ako ng biyahe, kasi marunong ako mag-upholstery, marunong ako mag-mekaniko. Yun, ginagawa ko sa mga kasama ko dati yun. Nung nakita ko na medyo maganda yung pasok ng hanap buhay doon, kinarir ko na yung pagsa-shop. Simula kami, 2 lang kami. Kinuha ko na kamag-anak ko rin galing probinsya. Yun ang tinuturuan ko dati. Siyempre, pag nag-i-start, hindi pa gano'ng karamihan. Tapos nung nag-start ako noong 2010, siguro mga 2 to 3 years, sakto lang yung pasok. After ng 3 years, 4 years, 5 years, nung dumami yung client namin, customer, nagpag-isip ako na kailangan ko na ng kasama. Pinasok ko na rin yung painting.
nagpipaint na rin kami ng sasakyan. Tapos customize sa loob ng sasakyan like seat cover, mga VIP ceiling. Yan mga ginagawa namin yan. Nag-install kami ng mga captain seat. Tapos may client din ako dati na nagpagawa ng VIP. Ayun may mga VIP na van. Depende sa gusto ng setup ng client. Pag nagkakaroon kasi ng back job, sasabihin lang ni client boss, back job yung ginawa nyo. Ang ginagawa ko po, tinatawagan ko agad. Ginagawan ko agad ng paraan para hindi lumaki, hindi umaba yung issue. Kasi lahat ng ginagawa namin dati, bago namin i-release, halos 100% good lahat. Sabi natin, may back job, maliit lang. Dito po sa shop, mas maraming nakabook na dun sa gagawin namin kaysa yung walk-in. Kasi minsan, pag nagtatambakan sila dito na hindi nakabook kasi, mahirapan yung mga tao namin na tapusin sa isang araw o 2 araw. Ganun. Meron naman yung walk-in, pag nakita ko na pwede singit, sinisingit namin kahit may schedule kami na iba. Noong pandemic po, 2 buwan, mahigit na 0 po kami. Lahat ng tao namin dito walang umuwi. Pinakain namin yun araw-araw, pakain, pasahod. Binasag ko lahat yung kunting ipon ko para maitaguyod ko lang sila. Kahit hindi po kami nakakalabas dahil bawal lumabas dati. Tuloy-tuloy yung paggawa namin dito. Nakaraos naman po, awan ng Diyos. Tuloy-tuloy po yung paggagawa namin hanggang ngayon po. Ngayon, ako nagmamanis sa business namin. Medyo nandiyan pa rin ang stress kasi ang daming taong nakakausap, ang daming taong pinagpapasensya mo dahil siyempre hindi naman lahat kasi minsan may client din na mababa yung pangunawa Siyempre si owner ng shop, kagaya sa akin, kailangan mahaba lagi ang pangunawa. Sa 13 years na nag-operate yung shop namin, natutulungan ko rin yung family ko. Nakakatulong din ako sa kapwa kong kahit hindi ko kamag-anak, nakabili ako ng sasakyan, ganun. Tapos yung pag-aaral ng mga anak ko, wala naman naging problema. Kasi may konting ipon naman na gagamitin nila sa pag-aaral nila. Wala po akong masabi kasi mabilis lang po siya kausap. Mabait. Lahat po ng kailangan po namin, pinuprovide niya po sa amin. Sa customer po kasi marami pong umanga sa kanya dahil yung pakikisama niya po, maayos po para sa mga customer po namin. Pati rin naman po sa amin. Bali, 9 years na po sa kanya nagtatrabaho na kung ano pangangailangan namin dito at medyo gipit kami, sa kanya kami tumatakbo. Katulad ng financial. Kung ano ugali ng boss namin ay matulad nila para sa mga customer na pumupunta sa isang shop, ayun, para tayo ng mga customer, mga pang-akit, ganun. Dahil sa magandang pakikitungo sa customer. Sa akin po, sa side ko lang kasi mekaniko po ako Hindi ko pwedeng ikahiya o kahit sabihin mo marumi sa kamay. Marumi nga yung kamay mo, malinis naman yung pera papasok, pinaghihirapan mo yun. Kumbaga karangalan sa akin na kahit madungis ako kasi nakikita rin ng client ko minsan na grasa-grasa yung kamay ko, mukha ko, damit. Kung ano man yung meron ako ngayon, pinaghirapan ko yun. Ginawa ko yon nang wala akong nasagasaan. Sa mga nagsisimula pa lang, papayo ko lang kasi experience ko na yan Kailangan maging matyaga, unawa, huwag kang mahinaan ng loob, kahit kunti lang yung pumasok ng ganitong araw. Kahit sabi mong nalugi ka ng 5 araw, pang-6 na araw, 7 araw, bumawi ka naman. Yun po ang experience ko sa akin Ipagtiwala natin lahat sa Diyos, ang lahat nating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli po tayo nagtanong sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue kung gaanong kahalaga para sa kanila ang karanasan. Yan. Pakinggan po natin ang kanilang sagot at ano ba ang sinasabi naman ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito.
Siyempre, kapag maraming karanasan ng isang tao is nai-apply niya yan sa pang-araw-araw niyang ginagawa. Siyempre, yung sa nagbabalak pumasok ng pagpapamilya, kunyari sa pagpapamilya, hindi kayo basta pwedeng pumasok sa pagpapamilya kasi napakahirap. Kung wala ka namang matatag na trabaho, tapos magpapamilya ka, anong papakain mo sa pamilya mo? O kung wala kang maayos na trabaho, di ba importante yon? Kailangan, bago ka magpamilya, isipin mo muna yung sa kinabukasan. Kailangan mo mag-ipon muna para at least na lumagay ka sa tahimik is meron kang pundar na para sa sarili mo at sa pamilya. Para sa akin siguro sobrang halaga niya kasi sa mga karanasan na nangyari sa buhay mo, may mga kahit na mabibigat yung mga nararanasan mo o may mga problema kang naranasan is may mga lesson kang natututunan sa mga karanasan mo. Siguro yung pagiging hindi pagsunod sa mga nakakatanda or magulang sa pag-aaral. Based sa experience ko kasi parang binaliwala ko yung mga sinasabi nila. So, yung consequences naman yun is bumaba yung grades ko, gano'n. Tapos parang tinatamad mag-aaral, gano'n. Then, natutunan ko na yung mga sinasabi pala ng mga magulang natin is para lang pala sa makakabuti sa atin o para mas lalo tayong magsumikap. Dahil sa karanasan yon, hindi magiging isang matatag ang isang tao sa mga dumarating na pagsubok sa buhay niya. Parang naging pasaway ako, naging rebelde akong isang anak. Hindi ko sinusunod yung magulang ko dahil nga maaga akong nawala ng tatay. Kaya parang ko sa sarili ko, mag-isa ko. Kaya cutting classes ginawa ko. So hindi pala maganda yon. Kaya nangyari, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-asawa ako ng maaga. Kaya yun, ginawa ko isang aral sa buhay ko na dapat pala hindi ganon ka sa magulang mo, maging masunurin at mabait kang anak. Talagang subo ko na eh. Lahat na ng naranasan ko na eh. Ng hirap, kaya... Pero sa lahat ng karanasan na yun, tumatag talaga ako eh. Dati kung tambay, hanggang sa kunin akong security rito sa barangay San Nicolas. Dati po ako dating pasaway. Nung ako yung naging security force ng barangay San Nicolas, ako yung natuto sa mga tamang gawain at pagtulong sa kapwa at pag-iwas sa mga masamang bisyo. Dati hindi ko naisip yung gano'n, magulo ko nung araw eh. Pero nung naging security ko, nalaman ko yung mga maling nagawa ko. Kasi na-seminar ako eh. Na-share ko lang din sa mga ibang kabataan na tulad ng mga barkada ko, dati magulo sila. At tinulungan ko sila mapasok din sa barangay para matulad sila sa akin. Kahit maghirap ka, maghanap buhay ka ng maayos. Matulong ka sa ibang tao. Yung sipag lang. Saka tiyaga lang kahit medyo mahirap. Kasi siyempre, pag hindi ka masipag, hindi ka matyaga, hindi ka naman mapupunta dun sa kailangan hinaangad mo. Ba? Experiential learning theory o ang teorya tungkol sa pagkatuto mula sa mga karanasan ay mula sa proposal ni David Kolb, isang psychologist. Kabilang sa mga karanasan na pinagmumula ng pagkatuto ay ang emosyon, kapaligiran at impluwensya mula sa ibang tao. Pero ayon sa Biblia, ano ang mahalagang matutunan natin mula sa karanasan? Ang kahirapang nararanasan ng tao ay pinapayagan ng Diyos para tayo masanay to make us strong. Ecclesiastes Kapitulo 3, ito ating mababasa sa versikulo 10. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ang mga kahirapan sa buhay, pumapayag ang Diyos maranasan natin para mapagsanayan natin. So that we may be exercised in it. Kasi pagka na-exercise tayo, nahirati tayo sa kahirapan, we will be strong.
nakakapagpatibay sa atin yon. Tingnan mo yung nahihirapan kang mag-exercise, di ba? Hindi man madali mag-exercise eh. Papawisan ka, nag-exercise ka, but it makes your body sturdy, makes your body strong. Ganon din ang ating emotions, ang ating feelings, ang ating mental condition. If we are exercised to hardships in life, it makes us strong. Hindi tayo basta maloloko, hindi tayo magkapapakamatay, hindi tayo basta mawawalan ng pag-asa because nasanay na tayong mahirapan. It made us so strong. At kaya ito ay isinulat sa Biblia na ang mga Kristiyano, sanay sila sa hirap. And what is the result? Ano ang nagiging resulta? Kung nasanay na sila sa hirap, ano ang naging resulta sa kanila? Let us read in the book of Romans chapter 5 verse 3. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. It means that ang mga Kristiyano, hindi sila nalulungkot pagka dumadating yung tribulation, ang mga kahirapan, kasi ang kahirapan, ang sabi niya, ang mga tribulation ay gumagawa ng katiyagaan. Yung kapighatian gumagawa ng katiyagaan, yung katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, ang pagpapatunay gumagawa ng pag-asa, ang pag-asa ay hindi humihiya, sabi niya. So, it is a process of salvation. Pagka tayo nakakaranas ng mga kahirapan, ay pinatatatag lang tayo ng Diyos. Kaya yung mga Kristiyanong natuto ng kalooban ng Diyos, sabi nila, hindi sila nalulungkot pag dumarating ang kapighatian. Natutuwa pa sila. Alam nila kasi, process ng Diyos yun para sila patibayin. Sa patuloy po naman nating layuning makahikayat sa ating mga kapwa-tao na gumawa ng mabuti at magbahagi ng pag-ibig sa kapwa, tayo po ay sama-sama na makapagtulong-tulong na bawat mabuting pagkakataon na mayroon tayo ay i-grab natin ang opportunity gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Muli pong isang social experiment ang atin pong isinagawa. Panoorin po ninyo. Pwede ko mga igtabang. Isa ma'am? Wala din ang tag-iya. Wala ang tag-iya. Ikaw Sa lapis lang ma'am o papel. Kailangan daw po ng lapis sa papel. Lapis sa grade 1 po siya ma'am. Grade 1? Oo, grade 1 siya. Lapis o papel. Baka magkatrabaho. Wala po kasi akong trabaho, ma'am eh. Salamat, ma'am. Salamat po. Kasi nagpaalam yung tindira ko na may nanghihi daw lagi. Ako, bigyan mo. Tapos bigyan mo ng 50 pesos, bigyan mo ng notebook of lapis. Salamat, ma'am. May pera, ma'am? Oo. Salamat po. Para sa ako, malipay sa bako na tama ako sa isa katao na kinahanglan sab siya. Nga
napapasalamat ako sa Diyos kasi kahit sa konting bagay, nakatulong kami sa ibang tao, ma'am. Ano yung feeling na nakakatulong? Sarap sa feeling. Yung nararamdaman mo na hindi mo ma-explain. Ito, kahit sa konting bagay lang. Ito, pinapakita ni God na dapat tumulong talaga sa ibang tao. Ma'am, good morning po, ma'am. Pwede po humingi ng tulong. Pwede po humingi ng tulong para sa anak ko po. Lapis at saka ano lang po, papel na grade 1, ma'am. Wala po kasi akong trabaho, ma'am eh. Yung anak ko po kasi, mahirap lang po kasi kami, ma'am eh. May sakit pa po yung nanay ko. Wala rin po akong trabaho. Salamat sa Diyos, ma'am. Nabayaran ko po kayo, ma'am, pag mabenta po yung ano ko, saging. Salamat po sa Diyos. Ma'am. Ma'am, pwede po humingi ng tulong. Yung anak ko po kasi walang gamit eh. Yung kahit papel lang o lapis, ma'am. Papel at lapis lang po. Nag-aaral po kasi anak ko eh. Wala po kasi akong trabaho ngayon, ma'am eh. May sakapad? Kayo po. Pilay grado? Grade 1, ma'am. Ayaw niya kasi pumasok sa school. Wala kasing gamit. Papel at kalapis? Papel at lapis, ma'am. Salamat, ma'am. Yan niyo po, babayaran ko ito, ma'am, pag magkapera ko. Pag magkatrabaho ko, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat sa Diyos. Kaysa ng mga ikagtabang, magpakiluyo niya, dilibit ang muhatag sa imo. Sakit kayo, di ba? Luoy man kay, ang yung bata di kay skula, niya, kanara nga kantidad niya, dilitaw ko muhatag, kagamay ra ba, anak. Mata ko siyang kitagan, ma'am. Salamat, ma'am. Yan niyo po, babayaran ko ito, ma'am, pag magkapera ko. Pag magkatrabaho ko, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat sa Diyos. Makatabang kung makatulong ka sa imong isikataw, ang Ginoo malipay man ano, ma'am. Ay, pasalamat ako sa Ginoo bisan sa gamay na kantidad ya katabang ako ito yaghatag ay ngayon ng tabang sa ako na niya bata dili maka-eskwela. Pasalamat gid ako sa Ginoo. Sir, pwede po humingi ng tulong, sir. Pabili lang po sana sir yung papel na yung anak ko kasi walang papel, tsaka lapis. Grade 1 po kasi yung grade niya. Wala po pabili, sir, wala pa akong trabaho. Baka pwede po makahingi ng tulong. Papel at tsaka lapis lang. Lapas, sir. Baka sakali po. Kayo na pong bahala niya, sir. Kayo na pong bahala. Wala po yung papel lang, sir. Papel at saka ano. Ano kukuha ko na dito? Kayo po, sir. Kayo. Papel at saka pencil? Lapis, sir. Sige, 20 pesos. Sige. Kunin mo na lang. Kuhaan lang ka ng papel. Siyempre, tumutulong tayo bilang tao para din makita ng mga ibang tao na meron pala ganun. Meron pala na tumutulong kahit sabihin natin naghanap buhay din, di ba? Tulad nila, parang ganyan. So, sobra ako nakarelate talaga doon. Huwag po tayong mag-disregards or magkait sa mga tao naghihingi ng tulong. Kahit hindi naghihingi ng tulong, bigyan po natin ng tulong. Kasi nga, syempre, tao din sila nagugutom or nagkakailangan, bigyan na po ng tulong.
at saka-importansya bilang tao po. Kasi hindi naman natin nadadala yan po, di ba? Kasi yung nadadalang natin yung mga good deeds, di ba? Nasobrahan ko na din ito. Okay na? Salamat, sir. Salamat sa sir. Katulad ko, nagsasakripisyo din sa buhay tulad ninyo, huwag tayo magdamot. Ma'am, good morning po, ma'am. Baka may bullpen at notebook po kayo, ma'am. Baka may bullpen at notebook po kayo. Wala po kasi akong ano, ma'am eh. Ang bili, kailangan po kasi ng project ng anak ko. Baka wala po kayong notebook, ma'am. Saging, sir. Baon na ako, sir. Ano ba yan? Ngayon lagi ng tabang, sir. Hingi ng tulong. Ano ito daw? Ako ang sir, tago. Bali, humihingi po ako ng tulong para sa project ng anak ko. Para sa project ng anak ko ba, mga school supplies. Kumain na po ako, sir. Kumain na po ako. Tulungan ko siya kasi napansin ko na may problema siya. Nahihirap din ako na yung kumbaga nakikita ko din yung hirap niya. Ganun. Blessing yun para sa itaas siguro. Hindi ako humingi ng kapalit. Yun lang yung goal ko kasi gusto ko yun yumaman ako para patulong din sa mahihirap. Mahirap na kasi masarap yung mga kinakain natin. Yung iba naman halos wala na makain. Saan po makabili din ng school supply, sir? Para sa unang school supply. Para sa anak ko po. Project po kasi niya. Wala po ako pambili, sir, ng mga school supply. Saan ba? Layo pa. Mga 1 kilometro. Malayo pa po. Oo. Diba sa eskwelahan? Apat ng eskwelahan. School supplies, mga notebook? Oo, mga notebook, sir, mga ballpen. Para sa anak ko po, wala po kasi akong trabaho, sir. Balik ka sa sunod na adlaw. Para makatang buwan natin sir. Wala yung income nga ginagawa. Sige, sir. Salamat sa Diyos, sir. Ayun. Sunod na ka mo pasensya na. Try yatag. Sige, sir. Salamat sa Diyos. Sa lahat siguro ng mga nanonood, habang may maluwag tayo sa buhay, pwede naman din siguro tayo tutulong sa mga mahirap. Sir, pwede po humingi ng tulong, sir? Ha? Pwede po humingi ng tulong. Hihingi po sana ako ng tulong. Yung anak ko kasi kailangan ng school supplies. Tulong? Kailangan kasi niya ng school supplies, sir, para sa pag-aaral niya. Wala pa sa trabaho, sir, tapos nanay ko may sakit pa.
Pag magkatrabaho po ako, sir, babayaran ko po ito. Yan na. Salamat, sir. Salamat sa Diyos. Salamat, sir. Naghihingi lang naman siya ng mga school supplies. Meron din naman ako, bakit hindi ko naman bigyan? At least sa pamamagitan lang ng pag-share mo ng kahit konting bagay man lang na pwede mong may share sa iba, blessing na rin yun kasi meron ka, nawala sila. Bakit hindi niya pinagpapabukas ang Bakit kailangan pang balikan bukas kung meron naman ngayon? Kung pwede naman ngayon. Hindi nga natin alam kung andito pa tayo bukas. Kaya kung meron ngayon, bigay mo na. Ang naniniwala ka na ang Diyos ang naglalagay sa puso natin para gumawa ng Oo, syempre. Kaya naniniwala ko kayo na ang paggawa ng mabuti hindi magkakaroon. Oo, syempre. Talagang maganda yung maibubunga kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Siyempre, i-bless ka ni Lord. Magsikap lang tayo ng magsikap para may maitutulong sa ibang tao. Kami po ay muling nag-aanyaya para po sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang MCGI po ay mayroong sinasagawang mass indoctrination. Ito po ay mga katwirang mula sa banal na kasulatan na maaari po nating mapag-aralan, matimbang po natin, at siyang ating maisakabuhayan at gawing panuntunan ng ating pong mga buhay. Yan po ang ating sinasagawang mass indoctrination at alas 7 po ng gabi yan, Philippine Standard Time. Nasa day 11 na po tayo, pero yung ibang mga ibig makapag-catch up, meron naman po tayong mga make-up sessions na maaari din po ninyong mapanood. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami. At the same time, ang ating pong Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya ay inyo namang mapapanood every Monday, 6 a.m. Kung kami po ay may buhay, lakas at mabuting pagkakataon, makakasama niyo po kami dito po sa ating segment na ito na Rise and Shine sa Good Morning Kuya. Ang ating public service ay tuloy-tuloy pa rin po sa ating serbisyong bayanihan every 4 p.m. naman, Monday to Friday. Inyo po namang mapapanood yan kung paano po naman tayong higit pa rin makakatulong. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating pong programang Serbisyong Bayanihan. At sana po ay mapanood din ninyo ang iba't ibang mga programa natin dito po sa UNTV at sa iba't iba pang mga platforms na atin po namang ginagamit. On that note, minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na pinagkaloob sa atin. Sa inyo pong lahat na ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig, maraming salamat po. At sa lahat ng ating mga kapatid naman sa MCGI, ang members ng Church of God International sa iba't ibang lugar po ng mundo, anumang oras po ngayon sa inyong dako, maraming salamat na sa inyo pong patuloy na pakikipagkaisa. Keep on shining and keep on caring. Muli po ay iiwan namin sa inyo ang isang awitin namang nagpapakita sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang rendition ng awiting Pag-asa ng Puso, narito po si Brother Anton Estrella para sa ating On a Good Note. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyong kalilimutan, manalangin tayo, humingi ng awa at gabay sa Panginoon. To God be the glory. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Good morning.
Sa'yo nadarama ang tunay na ligaya, kahit nasasaktan, pagkatao'y sugatan. Ikaw ang palaging laman nitong isipan. Sa bawat sandali, di ko malilimutan. Luhay di mapigil, ang diwa'y nalulumbay. Tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan, hindi magbabago. Sumpang binitiwan, ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Salamat o sinta, at laging nariyan ka. Inaasam tuwina ang ating pagkikita. Matamis humilay habang ika'y hinihintay. Pag-ibig mong tunay, wala nang papantay. Ngunit kung mabuhay ang aking kapalaran, dasal ko sana ay lagi akong samahan. Dahil ikaw lamang tanging inaasahan, sa kiunawa, sa tuwina'y gagabay. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Hirap ng kalooban, dalangin ko'y lunasan. Huwag mong pabayaan kailanman. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa